Higit 100 taon yung nakalipas noong 1922 ay nadiskubre ng arkeologo na si Howard Carter ang libingan ng faraon na si Tutankhamun. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa larangan ng arkeologo na kung saan nagpakita sa atin ng higit na pagkaunawa sa sinaunang sibilisasyon ng Ehipto. Marami pa ring mga misteryo pagdating sa kanilang lipunan hanggang sa kasalukuyan. Subalit ang isa sa mga higit na naunawaan ay ang labis nilang paghahanda at gayon din yung pagpapahalaga nila para sa kabilang buhay. Sapagkat sa kanilang ginagawa ay pinipreserba nila yung pisikal na pangatawan ng faraon na kanilang nililibing dahil meron silang pag-aakala na ito'y kaparaanan para mapreserba din yung kanyang pisikal na pangatawan pagdating sa kabilang buhay. Gayon din, mayroong maraming mga kayamanan sa libingan ng faraon na iniingatan ng maraming mga patibong sapagkat para sa kanila ito'y pagpapanatili ng mataas na posisyon at gayon din ng kapangyarihan ng faraon kahit sa kabilang buhay. Kung mayroong ganitong paghahanda at pagpapahalaga, yung sinaunang mga Ehipsyo, pagdating sa kanilang pagpapahalaga sa kabilang buhay, ay lalong higit dapat makita natin bilang mga mananampalataya. Mahalaga yung buhay na darating pagdating sa ating pananampalataya. If these kinds of people, mula sa kanilang maling uri ng paniniwala sa relihiyon, ay mayroong dakilang pagpapahalaga sa buhay na darating, how much more tayo bilang mga mananampalataya? Mahalaga ang buhay na darating upang maingatan tayo sa pagtalikod sa pananampalataya at gayon din mabigyan tayo ng motibasyon na magpatuloy ng may katapatan sa Panginoon. At ito yung ginawa ng manunulat ng Hebreo sa ating pag-aaral sa Kabanata 4 at makikita natin, ginamit niya yung tema ng kaganapan ng kaligtasan sa paksa ng kapahingahan ng Diyos upang tumawag na huwag tumalikod ang mga mananampalataya. Sa halip, tayo ay magpatuloy sa pananampalatayang ito. Kaya tingnan natin yung ating talatang pag-aaralan sa umagang ito at iyan yung matatagpuan natin sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral sa Kabanata 4 ng Hebreo at tayo ngayon ay nasa talata 7 hanggang talata 8. Kaya minsan pa buksan natin yung bagong tipan sa Hebreo, Kabanata 4, talata 7 hanggang talata 11. Ito po yung ating mababasa. Siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi, sa pamagitan ni David, gaya ng sinabi noong una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon, upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. So minsan pa purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Ang ating talata ay nasa bahagi ng panawagan ng manunulat na kung saan dapat magpatuloy sa pananampalataya ang sino mang nagpahayag nito at ang bahaging ito sa sulat ng Hebreo ay matatagpuan natin sa Kabanata 4, talata 1 hanggang dito sa ating binasang talata, sa talata 11, sapagkat may mga panawagan, mag-ingat tayo na kung saan para sa manunulat, dapat taglayin natin yung pag-uugali. Taglayin natin dapat yung aplikasyon na gawin natin yung lahat nating makakaya
na magpatuloy tayo sa pananampalataya. Yan yung sagot sa pagtalikod. Hindi lamang pakikinig sa babala, kundi merong positive cultivation na talagang gawin yung lahat ng makakaya upang tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. At mula dito, ginamit niya yung paksa patungkol sa kapahingahan ng Diyos. Ating natutunan sa nakaraang pag-aaral na nagpapatuloy yung pangako na ito ng Panginoon, kung saan hindi nakapasok yung mga masuwaying Israelita. At yan yung natatagpuan natin sa talata 1 hanggang talata 3 na ating tinalakay. Kaya yung pinakamahalaga sa pag-iral ng tao sa buhay na ito ay ang makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ingatan natin yung ating mga sarili na huwag baliwalain yung dakilang pangako na ito, sapagkat mayroong masamang halimbawa yung bayan ng Israel na hindi lamang nakapasok sa lupang pangako, kundi hindi sila nakapasok sa kapahingahang ito na pinangako ng Diyos. At mula sa kanyang pagtuturo ay ginamit ng manunulat yung isa sa mga pamilyar na talata pagdating sa paglikha upang kanyang ituro na ito yung orihinal na intensyon ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi lamang ito nagsimula sa bayan ng Israel. Kaya tinalakay natin noong nakaraan yung Genesis chapter 2, verse 2. Upang makita natin yung bayan ng Israel na masuwayin, halimbawa lamang ng mga tao na kung saan hindi tumanggap sa pangakong kapahingahan ng Diyos. At hindi sila dapat gamitin para sa maling konklusyon na nawala ng bisa yung pangakong ito. Gayon din sa paggamit ng manunulat ng talata mula sa orihinal na paglikha, ay pinapaunawa niya na kung paanong pinagpala ng Diyos yung araw ng pamamahinga, matapos yung 6 na araw na paggawa, dapat magpatuloy sa pananampalataya ang mga banal para matanggap ang pangakong kapahingahan ng Diyos. Mayroong pagtuturo ng pagpapatuloy kahit sa kalikasan ng kapahingahan ng Diyos na kung saan tinalakay natin noong nakaraan. Subalit dito sa ating talata, patuloy niyang pinapakita yung pagpapatuloy ng pangako ng kapahingahan ng Diyos. At ito naman ay nasa katotohanan na pinapanatili ng Diyos yung bukas na oportunidad para dito. The rest of God is an open opportunity. Even now. Kahit nagpapatuloy yung pangako na ito ng Diyos. And that's the argument ng manunulat dito sa bahagi ng ating talata. At ito'y tumatawag hindi lamang sa pananampalataya ng mga makasalanan. Walang ibang sagot sa problema ng ating kahatulan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na dapat nating sampalatayanan. Subalit tayong mga nagpahayag ng pananampalataya, dapat tiyakin natin sa ating mga sarili na nagpapatuloy tayo because this is an evidence of our genuine faith. Dahil hindi lamang tayo pumasok sa kapahingahan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, at gayon din, patungo tayo sa kaganapan ng kapahingahang ito. Tayo ay dapat namumuhay sa pananampalataya bilang ebidensya ng katotohanan nito. Kahit patuloy na ginamit ng manunulat yung awit 95, na kung saan ilang beses niyang inulit, hindi lamang sa kabanata ng pagtuturo niya sa babala, mula sa chapter 3, kundi kahit dito sa kanyang pagtuturo na kung saan nagpapatuloy yung pangakong kapahingahan ng Diyos. Ginamit niya yung awit 95 sa bahagi na kung saan sinabi niya na nagpapatuloy yung pangako ng Diyos. Yan yung matatagpuan natin sa verse 3. That's awit 95 verse 11. Na muli niyang inulit sa verse 5. Dahil kailangan ng mga Kristiyano ng paulit-ulit na paalala upang sundin natin yung kalooban ng Diyos. Katulad sa paalala sa katotohanan
na ang kaluwalhatiang darating ay dapat nag-uudyok sa atin na magpatuloy sa pananampalataya hanggang wakas. Kaya para sa mga orihinal na mambabasa, itong mga Kristiyanong Hudyo na sila ay dumaranas ng maraming mga pag-uusig, ay hindi dapat sila tumalikod sa Panginoon. Dapat silang magpatuloy sa pananampalataya. Mamuhay sila sa katotohanan ito hanggang sa sila'y pumasok sa kapahingahan ng Diyos. Ito ay dahil yung tunay na pumasok sa kapahingahan ng Diyos na patungo sa kaganapan nito sa darating na hinaharap ay mamumuhay sa kasalukuyan ng nagpapatuloy sa pananampalataya. Kaya mula sa katotohanan ito, gusto ko sa inyong ibigay yung mensahe na ang pagpapatuloy sa pananampalataya ay uri ng buhay ng mga tiyak na makakapiling ng Diyos magpakailanman. Minsan pa, ang pagpapatuloy sa pananampalataya ay uri ng buhay ng mga tiyak na makakapiling ng Diyos magpakailanman. Ito yung kanilang marka sa buhay na ito. Sapagkat yung ganitong aplikasyon, hindi lamang ito inuudyok ng takot sa darating na walang hanggang parusa. That's a legitimate warning na talagang katakutan natin upang magpatuloy tayo sa pananampalataya. Pero hindi lamang iyon yung mga katotohanan na tumatawag sa atin ng parehong aplikasyon. Sapagkat mayroong kaluwalhatiang darating na kung saan binibigyan sa atin ng pagtuturo ng salita ng Diyos na dapat magresulta sa atin na magpatuloy sa pananampalatayang ito. Ang talata ng awit 95 ay orihinal na ginamit ni David sa bayan ng Israel na kanyang pinaghaharian sa lumang tipan upang sila ay tawagin na talagang sumampalataya sa tunay at nag-iisang Diyos at ipakita ang pananampalatayang ito sa pagpapatuloy sa katapatan sa Kanya. Ang parehong layunin na nais ng manunulat ay dahilan kung bakit ginamit niya yung parehong talata upang tawagin yung kanyang mga mambabasa na magpatuloy tayo sa pananampalataya. Ang ganitong panawagan na hindi lamang para sa Israel na pinagharian ni Haring David. Ang ganitong panawagan na hindi lamang para sa mga orihinal na mambabasa ng ating sulat. Ang ganitong panawagan ay para sa bawat isang mga mananampalataya. Sapagkat ito ay tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ang dahilan bakit tinuro ng manunulat na mayroong pagtuturo yung salita ng Diyos na dahil sa patuloy na bukas na oportunidad ng pagpasok sa kapahingahan ng Diyos ay dapat magpatuloy sa pananampalataya para sa manunulat dahil mayroong mga biyaya sa atin yung Diyos. Yan yung kanyang dahilan. Kaya muli niyang binalikan yung talatang ito. At nais kong ipresenta ang tinuturo ng manunulat na nagtuturo sa mga biyaya ng Diyos sa atin mula sa dalawang mahalagang katotohanan. Ang una, gusto ko maunawaan natin, may kukumpara na tagapagligtas. Yan yung una niyang pinakita. Minsan pa, may kukumpara na tagapagligtas. Ito yung huling argumento ng manunulat, kaya niya pinapaunawa na nagpapatuloy yung bukas na oportunidad para sa kapahingahan ng Diyos. Yan yung mababasa natin sa verse 8. Kung saan natin matatagpuan, kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan,
hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Hindi lamang ginamit ng manunulat yung kilalang karakter na si Haring David sa Lumang Tipan. Ginamit din niya yung bayani ng Israel na kung saan nagdala sa kanila mula sa lupang pangako, na para sa manunulat, hindi yung lupang pangako, yung katuparan ng kapahingahan na mula sa Diyos. At dito nagkamali yung iba sa mga orihinal na mambabasa ng manunulat. Dahil nung kanyang ituro na nagpapatuloy yung kapahingahan ng Diyos, ang iba sa kanila nag-conclude, narating na namin yan nung pumasok ang aming mga ninuno sa lupang pangako. Kaya mayroong mga talata sa kapahingahan ng Diyos, katulad ng binasa natin kanina, pagdating sa aklat ng Josue. At ito'y tinuwid ng manunulat mula sa katotohanan na kung saan ginamit niya si Haring David na matapos silang pumasok sa lupang pangako, naging established na nation after hundreds of years. The King David ay patuloy na nanawagan, ngayon may bukas na oportunidad para sa kapahingahan na ito ng Diyos. Gayun din yung kahigitan ng inaasahan na tagapagligtas na magdadala ng kapahingahang ito ay dapat maunawaan na hindi lamang higit kay Moises, na kung saan ating tinalakay sa Kabanata 3, na bagamat si Moises ay tapat sa Diyos, ang kanyang katapatan ay bilang isang lingkod. Pero may tagapagligtas na ang katapatan ay katulad ng isang bugtong na anak. Iyan ay walang iba kundi si Jesus. As we understand na yung tagapagligtas ay greater kay Moises, mahalagang maunawaan din na yung tagapagligtas na ito, higit kahit sa successor ni Moises na nagdala sa bayan ng Israel sa lupang pangako. Dahil ang bayaning si Josue ay inaasam-asam at sumampalataya din sa inaasahan niyang mas dakilang Josueng darating. Kaya yung pangalan ni Josue dito sa ating talata ay sinalin sa Grego sa pangalang Jesus. At yan yung pagkakagamit sa bagong tipan, because even this hero, Joshua, sumampalataya sa higit na Josue na paparating. Kaya si Josue at ang lupang pangako ay nagtataglay lamang ng mga katotohanan upang ituro ang Panginoong Jesus at ang higit na kaligtasan na darating sa pamamagitan niya. Kaya mula dito yung katuparan ng pangakong kapahingahan mula kay Jesus ay binibigyan ng katiyakan yung pagpapatuloy ng mga kabilang sa biyayang ito. Kaya binalikan ng manunulat yung reality ng great and incomparable Savior. Kasi yung tungkulin ng pagpapatuloy sa pananampalataya, hindi yan bunga ng ating mga gawa. Resulta yan ng biyaya dahil kabilang tayo sa mga iniligtas ng Panginoong Hesukristo. At mayroon tayo ditong punto ng referensya para maunawaan ito. At iyan ay si Josue. Na kung ang bayani ng Israel na si Josue ay natupad yung tungkulin na hindi nagawa ni Moises, ang masigit na layunin ng Diyos para sa kaligtasan, tinupad ng Panginoong Hesukristo. Kung ang bayani ng Israel na si Josue ay pinangunahan ng bayan ng Israel para sundin yung utos ng Diyos para masakop yung lupang pangako, ang Panginoong Hesukristo, ang katuparan ng kautusan, perpekto itong sinunod
noong siya ay nasa sanlibutan. Kung mayroong bayani ang Israel sa katauhan ni Josue, mayroong tagapagligtas ang bayan ng Diyos sa Panginoong Hesukristo, na kung nadala ng bayaning si Josue ang mga Israelita sa lupang pangako, tiyak na dadalhin ng Panginoong Hesukristo ang lahat niyang mga iniligtas sa kaganapan nito. Dahil ang Panginoong Hesukristo lamang, wala nang iba. Kahit pa mga karakter sa Biblia, ang kasagutan upang ang makasalanan ay maipagkasundo sa banal at makapangyarihang Diyos. Kaya yung mga hindi nahahatulan ngayon, ay ipinapangako ng Diyos na iingatan niya hanggang wakas. Kaya itinuturo ng Biblia yung mga biblical na doktrina katulad ng pagpapanatili sa mga banal, na parehong nagtataglay ng katangian ng pagpapatuloy sa pananampalataya, gayon din pag-iingat ng Diyos sa kanyang biyaya. Ito'y dahil ang kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo ay mayroong katiyakan hanggang sa kaganapan nito. At mula sa tagapagligtas, hindi niya lamang tayo tinubos sa kasaysayan, may pagpapatuloy ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo para tiyakin yung katapatan ng Diyos na ingatan ang lahat ng mga iniligtas hanggang sa makamit yung kaganapan ng kaligtasan. Kaya we have in the New Testament yung napakadakilang kapitulo ng Aklat ng Roma, Kabanata 8. At pinipresenta yung Panginoong Hesukristo dahil sa Kanya wala ng kahatulan. Subalit gayon din dahil sa Kanya, walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya bagamat may katotohanan mula sa lumang tipan na nagtuturo sa kaganapan ng kaligtasan sa Panginoong Hesukristo, mahalagang maunawaan, mas higit at naiiba sa mga aninong ito ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesukristo ay higit at naiiba kay Josue para maingatan yung dakilang kaluwalhatian ng nag-iisang tagapagligtas. That should be our understanding. Si Alexander the Great ay kilala sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakamatagumpay na general. Bagamat nabigo siyang isulong yung teritoryo ng kanyang bansa laban sa India, but technically hindi pa rin siya natalo ng India sapagkat umatras siya dahil sa strategiya na pagod na yung kanyang hukbo sa maraming mga taon ng pakikipaglaban. Subalit gayon din, mahalagang pansinin na sa pamumuno ni Alexander the Great, mismo yung kanyang presensya nakakapagpalakas ng loob ng kanyang mga hukbo kapag nakita nila si Alexander the Great. Bakit? Kasi si Alexander the Great, lagi siyang nasa front line ng kanilang pakikibaka. Itong si Alexander the Great, pinanatili niya yung kultura ng Macedonia sa kanyang hukbo, na kung saan sinasama niya yung kanyang mga kawal sa pagpaplano ng kanilang estratehiya laban sa anumang digmaan. At mula dito ay lalong nag-aalab yung damdaming makabansa ng kanyang hukbo upang sila ay maging handa to conquer any land para sa kanilang bansang Gresya. Kung yung taong may limitasyon,
kayang dalhin yung kanyang hukbo sa katagumpayan sa alinmang digmaan. Lalong higit ang Panginoong Hesukristo. Dadalhin niya sa kaganapan ng kaligtasan ang lahat ng kanyang tinubos. Kahit maraming mga hadlang at kalaban sa kasalukuyan. Yan ay tiyak na gaganapin ng Panginoong Hesukristo. Kaya bigyan natin ito ng refleksyon sa ating buhay pananampalataya. Na kung saan tugunin mo yung panghihina na magpatuloy sa pananampalataya sa magitan ng mga katotohanan tungkol kay Jesus. Ayan yung sagot. Kung tayo ay nanghihina sa pagpapatuloy, si Jesus at ang biblikal na katotohanan tungkol sa Kanya. Kasi ang Panginoong Hesukristo, higit siyang nakakabighani para sa atin. Kung tunay nating nauunawaan yung Panginoong Hesukristo, ang Kanyang kaluwalhatian, hindi tayo mananatili sa alinmang bagay na hiwalay sa Kanya. Sa halip, itutulak tayo nito na hindi lamang sambahin ng Panginoong Hesukristo at ipahayag yung mga bagay na maluwalhati tungkol sa Kanya sa magitan lamang ng labi, kundi yung ating buong buhay. Gagamitin natin sa pagsunod sa Kanya. Pagpapatuloy sa pananampalataya. Paglilingkod. At yung mga katotohanan patungkol sa maluwalhating Jesus ay nagtuturo sa atin ng napakadakila niyang mga biyaya dahil hindi tayo mga karapat-dapat. Na kung saan kung ito ay taglay natin at pinagkaloob dahil lamang sa biyaya, hindi dapat tayo mareklamo sa ating pagsunod. Hindi dapat mabigat yung ating mga damdamin sa pagsunod sa Kanya. Kasi maluwalhati ang ating tagapagligtas at napakadakila ng Kanyang biyaya. At mula sa kalagayan ng biyaya, hindi po ba nararanasan natin yung mga pribilehiyo ng biyayang ito? Walang anak ng Diyos na hindi patatawarin sa kasalanan. Walang anak ng Diyos na mahina na hindi palalakasin. Walang anak ng Diyos na naliligaw ng landas, na hindi maiingatan hanggang wakas. Dahil ang kalagayan ng biyaya ay nagdudulot sa ating maranasan ng mga ganitong dakilang pribilehiyo. Kaya kahit yung pangangailangan natin sa pananampalataya na magpatuloy, pangunahin na dapat nating hanapin ito sa Panginoong Jesus. Wala siyang kapalit bilang pangunahing sagot sa pagpapatuloy natin sa pananampalataya. Hindi yung ating mga sarili. At sa kasalukuyan, laganap yung subjective claims pagdating sa pananampalataya na tumingin inwardly. What is the help of looking inwardly? What is the glory of looking inwardly? Hindi ba tayo yung mga makasalanan? At hanggang sa kasalukuyan, kahit mananampalataya tayo, meron tayong mga limitasyon. Kaya hindi sagot yung look inwardly. O gayon din, tumitingin sa majority. Numbers are fluctuating. At yung mga taong tinitingnan natin, may mga limitasyon. Hindi masamang tumingin sa mga positibong halimbawa, mga biblikal na halimbawa. Pero lahat sana nung ginagawa natin, iniisip natin, ay tulong sa pangunahing aplikasyon
na hanapin kay Kristo ang tugon para magpatuloy tayo sa pananampalataya. Kasi nasa pareho natin itong tagapagligtas. Dahil sa Kanyang walang kapantay na kaluwalhatian at biyaya sa mga anak ng Diyos. Ang nagkasala ay patatawarin. Ang mga mahihina ay palalakasin. Ang mga naliligaw ng landas ay panunumbalikin. Kaya nananatiling na kay Jesus ang lahat ng kailangan natin sa pananampalataya bilang mga anak ng Diyos upang sa magitan ng mga katotohanan tungkol sa Kanya, matugunan kahit yung panghihina na magpatuloy sa pananampalataya. Si Thomas Boston bilang isa sa mga kilalang Puritans noong ika-17 siglo ay mayroon ding biblikal na mga pagtuturong hinahawakan patungkol sa Panginoong Hesukristo. He was a Puritan. Para sa kanila, ang Panginoong Hesukristo ay hindi lamang kailangan ng mga makasalanan bilang tagapagligtas. Para sa mga Puritans na katulad ni Thomas Boston, ang Panginoong Hesukristo ay nananatiling kailangan ng mga banal. Because according to them, ang kalagayan na pinagkaisa kay Kristo ay nagre-resulta sa gawain na magpatuloy sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. There is that communion with Christ, springing from the reality that we are united sa Kanya. Kaya sa pagtuturo ni Thomas Boston, and I will just quote sa Human Nature in its Fourfold State. Itong sinabi ni Thomas Boston, ang mananampalataya ay patungo sa dagat ng kaligayahan. Pinapatnubayan patungo sa paraiso ng kasiyahan. At nagtataglay ng mga interes sa kayamanang nakatago sa bukirin ng Ebanghelyo. Ang di masukat na kayamanan ni Kristo. Sa gayon ng mga banal ay dapat patuloy na magsumikap na humugot ng mga bagong pinagkukunan ng grasya mula sa bukal ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. We have this need, brethren. Kaya huwag nawa tayong maging estranghero sa ganitong aplikasyon na hanapin sa Panginoong Hesukristo ang lahat ng tugon sa ating pangangailangang magpatuloy sa pananampalataya. Kaya mayroong hindi maikukumparang tagapagligtas dito sa ating talata. Subalit maikli lamang, pansinin natin yung ikalawa. May higit na dakilang kapahingahan. Minsan pa, may higit na dakilang kapahingahan. Kasi may mga katotohanan na ginamit yung manunulat bilang konklusyon ng kanyang itunuturo patungkol sa kapahingahan ng Diyos. Yan yung matatagpuan natin sa verse 9 at verse 10. Pansinin natin yung sa verse 9. Ang binanggit ng manunulat, kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. Sapagkat para sa manunulat, intensyon mismo ng Diyos na makasama sa walang hanggan at dakilang kapahingahan ang kanyang mga tinubos sa Panginoong Hesukristo. Ito ay pangunahing tumutukoy sa panghinaharap na kaligtasan. At yan yung majority claim ng mga exegete. Yan yung thrust. Future aspect ng salvation, yung kaganapan ng kaligtasan. Ngunit dahil gumamit siya ng technical na termino na Sabat,
ay binibigyan niyang kaugnayan yung panghinaharap na kapahingahan sa araw ng pagsamba ng mga mananampalataya. Dahil para sa manunulat, yung panghinaharap na kapahingahan, yan yung dahilan para tuparin yung araw ng pagsamba na parehong tumitingin din sa disenyo ng Diyos sa paglikha na 6 na araw na paggawa at may 1 araw ng pamamahinga. That should be the better understanding ng verse 9. At yung verse 10, binanggit sa atin, ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Sa muling pagbabalik ng manunulat sa tema na ginawa ng Diyos sa Genesis ng pagpapahinga sa ika-7 araw, ay pinapakita dito ng manunulat yung mga nagpapatuloy sa pananampalataya ay mayroong tiyak na aasahang darating na kapahingahan. Kaya niya binalikan yung tema ngayon. Kaya from this conclusion, maunawaan natin na yung darating na biyaya ng ganap na kapahingahan ay motibasyon sa mga tungkulin ng pagpapatuloy sa pananampalataya. Yan yung isang bagay na kung saan mauunawaan natin ito sa ating buhay pananampalataya. Yung darating na biyaya ng ganap na kapahingahan. Motibasyon natin iyan sa mga tungkulin natin to persevere in our faith. Kasi tayong pumasok sa kapahingahan ng Diyos sa magitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa kasalukuyan. Yan yung ating kalagayan. Subalit meron tayong hinihintay na kaganapan nito na kung saan magagamit natin sa ating mga sarili bilang motibasyon din sa ating perseverance. Mayroong araw ng pagsamba bilang paraan ng biyaya na may kaugnayan sa ganap na kaligtasan. Dahil hindi lamang ito pagtupad sa mandato ng Diyos mula sa paglikha, kundi patikim din ng kaluwalhatiang darating. Kaya sinasanay nitong mga Kristiyano para mamuhay sa kasalukuyan bilang mga tao na kabilang sa kapahingahan ng Diyos at tatanggap sa hinaharap ng maluwalhating kaganapan nito. Ang pagtupad sa araw ng pagsamba ay nagtutuon ng ating mga isipan at ng buo nating pagkatao sa mga bagay na pangwalang hanggan, mula sa mga bagay na temporal lamang na pinagkaabalahan natin sa nakalipas na 6 na araw. Kaya ang mga katotohanan tungkol sa kaluwalhatian ng kaganapan ng kapahingahang mula sa Diyos, ang resulta nito sa atin, pagpapatuloy sa ating pananampalataya. Bagamat nadala ni Josue yung bayan ng Israel sa lupang pangako, hindi niya nabago yung kanilang kalagayan na masuwayin at matigas ang puso sa Diyos. Ngunit hindi gayon ang dadalhin ng Panginoong Hesukristo sa kaganapan ng kapahingahan ng Diyos, dahil ang katangian nila sa kasalukuyan ay nagpapatuloy sa pananampalataya. At ang pagpapatuloy sa pananampalataya ng mga Kristiyano, sa kabila ng ating mga luha, pakikibaka, sakripisyo sa buhay na ito, mayroong matamis na pangako ang Diyos
Darating ang panahong papasok tayo sa kaganapan ng kanyang kapahingahan. Meron tayong matamis na pangakong ito that motivates our perseverance. Sa practical na buhay, mga kapatid, mahalaga yung matagumpay na wakas. Kahit hindi maganda yung simula, kahit hindi maganda yung naging buhay. Kasi yung kabaliktaran nito, malungkot na trahedya. Na kung saan maganda ang yung simula, maganda ang iyong naging buhay, subalit masama ang iyong naging wakas. Alam niyo po, kung magbabalik tanaw, yung isang tao na naging matagumpay sa buhay, sa mga hirap na kanyang pinagdaanan, ang tiyak niyang sasabihin, sulit lahat ng pagod. Sulit lahat ng hirap. Kung mahalaga ang ganitong resulta sa temporal na buhay, mahalaga din ito sa buhay pananampalataya. At ang kagandahan, hindi lamang ito posibilidad sa atin. Sa halip, binibigyan ng katiyakan ng Diyos ang matagumpay nating wakas para hindi tayo panghinaan na magpatuloy sa pagsunod, pananampalataya, kahit pa mayroong sakripisyo. Kaya bigyan natin ito ng resulta sa ating buhay pananampalataya. Alalahanin mo yung kahigitan ng kaluwalhatiang darating para labanan yung panghihina na magpatuloy sa pananampalataya. Ito ang iyong mga gawin. Hindi mo lamang dapat ingatan ang iyong sarili mula sa impluwensya na laban sa pag-alala sa kaluwalhatiang darating. Dapat mayroon tayong positibong aplikasyon, kinukultivate natin yung ating realization sa mga bagay na pangwalang hanggan na tiyak para sa mga anak ng Diyos. Dahil yung karunungang ito na nagbibigay sa atin ng motibasyon sa tungkulin ng pagpapatuloy sa pananampalataya, this perseverance pagdating sa pananampalataya, pagpapatuloy sa pananampalataya, ebidensya po yan, mga kapatid, ng katunayan ng ating pananampalataya. Ganun kahalaga yung pagpapatuloy. Kaya dapat nating siyasatin yung ating mga sarili sa katiyakan ng pagiging totoo ng ating pananampalataya. Dahil aanhin natin yung mga magagandang bagay sa sanlibutan. Aanhin natin yung mga relihiyosong mga gawain kung tayo ay hiwalay sa kapahingahang darating. Ganito kahalaga ang aplikasyon ng pagpapatuloy sa pananampalataya. And I can say, pangunahin ito dapat sa atin. Siyasatin mong yung sarili sa katunayan ng pananampalatayang ito. Subalit ang pagpapatuloy ng pananampalataya, hindi lamang marka ng tunay na pananampalataya. Itinuturo sa atin ang ating talata, ito din ay dapat na maunawaan, nakatangian na mga papasok sa ganap na kapahingahan ng Diyos. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay pananampalatayang nagpapatuloy hanggang wakas. Upang sa pamagitan ng napakadakilang biyayang ito, gawin natin yung lahat nating makakaya. Kahit mayroong pagtitiis, pagtangis, pakikibaka, na tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. Walang kasalanang pinagsisihan, walang sakripisyo na ginawa,
at sanlibutan na tinalikuran yung dapat nating panghinayangan dahil dapat magpatuloy sa pananampalataya ang mga magkakamit ng ganap na kapahingahan. Higit ang darating nating kaluwalhatian na hindi natin dapat ipagpalit sa alinmang tukso ng kasalanan at aling mga temporal na bagay na humahad lang sa atin na patuloy na sumunod sa Diyos. Meron tayong inaasahan na walang hanggan kung saan lahat ng nagdudulot sa atin ng kalungkutan, kahirapan, pagtangis, ay mawawala upang hindi tayo magsawa na magpagal ngayon at hanggang wakas na magpatuloy sa pananampalataya. There is that glory to come. Si David Brainerd ay nagmisyon sa katutubong Amerikano at siya ay labis na hinahangaan ni Jonathan Edwards sa kabila ng kanyang maikling mga taon sa ministeryo. Kinupkup siya ni Jonathan Edwards nung siya ay nagkasakit. At gayon din si Jonathan Edwards yung orihinal na gumawa nung kanyang talambuhay. Labis siyang hinahangaan ni Jonathan Edwards dahil sa isa niyang katangian na labis yung kanyang kamalayan na tiyak na darating ang kaluwalhatian. Ito yung isa sa mga katangian ni David Brainerd. At isa sa mga halimbawa nito sa kanyang buhay ay nung ginamit niya yung natitira niyang lakas upang sa huling paglabas niya sa bakuran ng tahanan ng mga Edwards, gamitin niya iyon para sambahin ang Diyos. At ilang mga araw lamang, ay siya'y pumanaw na. Ang dahilan na binigay ni David Brainerd sa ganito niyang aksyon, ay nais kong basahin. Ang kaganapan ng kaharian ni Kristo na pinagdusahan at labis na pinaghirapan ng ating mahal na manunubos ang pinaka-aasam-asam ko na makamit. Tunay na dahil sa kaluwalhatiang darating, lahat ng mayroon sa atin at kaya nating gawin ay maiaalay natin sa ating tagapagligtas na nagkaloob sa atin ng kapahingahan hindi lamang ngayon, kundi may katiyakan sa kaganapan na darating. Dahil mayroong biyaya ang Diyos sa tungkulin ng pagpapatuloy sa pananampalataya. Yan yung ating natutunan mula sa mga katotohanan tungkol sa tagapagligtas. At gayon din, biyaya ng ganap na kaligtasan. Persevere. Ngunit para sa aming mga kaibigan, mga bisita, aming mga anak, na hiwalay sa tamang kaugnayan sa Diyos, nais ko rin pong mangusap sa inyo. Dahil katulad ng inyong napakinggan, bukas yung oportunidad para sa kapahingahan ng Diyos. Huwag ninyo itong baliwalain at ituring na walang halaga. Sapagkat tayong mga makasalanan ay patungo sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit may sagot sa babalang ito. At siya yung napakinggan ninyo na higit at mas dakila kay Josue
na nagbibigay ng higit at mas dakilang kapahingahan. Kaya tumugon kayo ng pagsisisi sa inyong mga kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo upang sa tunay na pananalig sa Kanya, pumasok kayo sa kapahingahan ng Diyos na may tiyak na kaganapan sa hinaharap. Minsan pa tayong manalangin. Aming dakila at banal na Diyos, tunay kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat aming pinag-aralan ang kaganapan ng kaligtasan na nasa mga tema ng aming talata, ng kaganapan ng kapahingahang darating, sapagkat ito'y tumatawag sa amin na labanan ang anumang banta ng pagtalikod at gayon din humihikayat sa amin ng patuloy na pagsunod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, because even as we meditate on this duty, ay hindi kami naiiwan sa pagtingin sa aming mga sarili at sa aming mga magagawa lamang na pawang may mga limitasyon, kundi tinuturo kami nito sa patuloy mong biyaya sa amin na mayroon kaming kaugnayan sa tagapagligtas na kung saan tiyak na magdadala sa amin sa kaganapan nito at mayroong tiyak na ganap na kapahingahan that should give us motivation even in our perseverance. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, para sa mga aplikasyon ng bagay na ito sa kabila ng aming patuloy na pakikibaka sa kasalanan, kaaway, at gayon din sa sanlibutan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat at gayon din maging panatag sa pagpapatuloy sa pananampalataya. Inaalala din po namin, Panginoon, ang mga mahal po namin sa buhay, mga bisita at kaibigan na wala sa Panginoong Hesus. Napakinggan nila yung matamis sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na nagliligtas. Gamitin mong yung ebanghelyo upang sila'y magsisi sa kanilang kasalanan at sa iyong makapangyarihang biyaya, dalhin mo sila ngayon sa kapahingahan sa Panginoong Hesukristo na may tiyak na kaganapan sa hinaharap. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga aplikasyong ito at patuloy na gabayan mo kami sa buong maghapon upang patuloy ka naming sambahin, patuloy ka naming luwalhatiin sapagkat ito'y aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.